Ipinasara na muna ang paggawaan ng durian at mangosteen candies na hinihinalang dahilan ng pagkalason ng mahigit 1,900 na tao sa iba't ibang eskwelahan sa Caraga Region noong Biyernes. Ilang suspect din ang nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo dahil sa pagbebenta ng kontaminadong candies. Napag-alamang inire-repack daw ang mga candies na binibenta sa mga paaralan. Kaya paalala ng DOH o ng Department of Health maging mapanuri sa binibiling pagkain. Live mula sa Tandag City, may report si Katrina Son. Katrina? Jessica, na-inquest na nga ang 7 sa 8 mga sospek na nahuli na nagbebenta umano ng durian at mangosteen candies na naging sanhi umano ng pagkalason ng mga estudyante dito sa Surigao del Sur. 3 araw matapos malason ang mahigit 1,700 ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan ng Caraga Region, ipinasara muna ng Davao City Business Bureau ang paggawaang ito sa Davao City na siyang pinaniniwala ang pinagmulan ng durian at mangosteen candies. Nadiskubre kasing wala itong FDA permit to manufacture. Napansin ding walang permit mula sa City Health Office ang mga empleyado nito. Nauna nang sinabi ng may-ari ng JJCM Food Product na handa silang makipagtulungan sa investigasyon at tulungan ang mga biktima. Ngayong araw na inquest na ang 7 sa 8 sospek na nagbebenta ng mga candy. Sasampahan sila sa patong-patong na kaso, kabilang na ang paglabag sa Food Safety Act of 2013. Paliwanag ng tumatayong leader ng grupo, 7 taon na silang namimili sa JJCM Food Product at nire-repack ng mas mura. Humingi rin sila ng tawad sa mga biktima. Sorry sa lahat ng nabiktima, ma'am. Kasi inosente rin kami, pareho sa kanila, inosente din sila. Kami innocent din, ma'am, kasi yung inaangkatan namin ng durian, doon naman galing yon. Kumbaga, binili lang namin yung pagkatapos, tininda lang din namin, ma'am. Isa si Pedro Alzate sa mga nakabili ng durian sa Surigao del Sur. Tulad ng ibang biktima, nakaranas ng sintomas ng pagkalason si Pedro matapos makakain nito. Sana huwag nilang ulitin yun dahil maraming mga katulad ko ang madadamay at mapopoison. Di na nga raw kinaya ng ilan sa mga ospital dito sa Surigao del Sur ang dami ng mga pasyenteng isinugod dahil sa food poisoning, tulad na lamang ng ospital na ito kung saan ang dating conference room pansamantala na munang ginawang ward. Ang Food and Drug Administration naman, magsasagawa rin ng sariling pagsusuri. Pero ayon sa ahensya, posibleng positibo sa E. coli, Salmonella at Staphylococcus ang kinain ng mga bata. Hindi rin naman daw nila isinasantabi ang chemical contamination. Kaya may hiwalay na pagsusuri na gagawin sa Maynila. Possible mishandling, but I'm not saying yun. Yun talaga kasi kailangan mong isa-isahin yung posibleng cause ng poisoning. Nagpaalala naman ng mga otoridad para masigurong ligtas ang kakainin, tiyaking may expiration date ang package at maging mapanuri rin sa mga produkto gaya ng buy one take one items. Pero kung meron kang nabiling fake o sa tingin mo hindi maayos ang pagkakagawa, to protect yourself as well, i-report mo din. Hindi lang ikaw maproprotection, kundi yung mas malaking komunidad. Jessica, patuloy pa rin nga ang ginagawang pag-iimbestiga ngayon ng mga otoridad ukol dito. Ma'am Jess? Katrina, ilang brand nitong durian at mangosteen candies ang sinasabing kinain nitong 1,900? Sabihin na natin halos 2,000 mga biktima. Ma'am Jess, yung brand nga na sinasabi nila, ito yung Wendy's daw na ang factory raw niyan ay nasa Davao City. Ayon sa leader nga ng grupo nung nakausap natin kanina, Ma'am Jess, sinabi nga niya na bumibili siya dito for 7 years na. Pero all throughout that 7 years daw, Ma'am Jess, ay wala naman nangyaring ganitong insidente at first time daw na nangyari ito sa grupo nila. Kaya nga niya sinasabi na biktima rin daw sila sa nangyaring ito. Ma'am Jess? So isang brand lang. Ano ang sabi nung mga nakakain? Nung kinain ba nila, wala ba silang napansin na amoy o kakaibang lasa? At Katrina?
Ma'am Jess, tama ka, isang brand nga lang, ano. Tapos nakausap natin kanina yung ilan sa mga estudyante na naging biktima rin na nakakain nga nitong mga durian at mangosteen candies, at kanilang sinabi na wala daw silang napansin na kakaiba. Actually, yung amoy, yung lasa, okay daw, masarap pa nga ang sinabi ng ilan, Ma'am Jess, ano. Pero pagkatapos raw nilang kainin, after 5 to 10 minutes ay nakaramdam na sila ng pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo, tapos nagkaroon pa raw sila ng diarrhea. At yung iba nahimatay pa raw, Ma'am Jess. Doon na raw nila nalaman na probably ang sanhi nito ay yung kinain nga nila ng mga candies, Ma'am Jess. Kasi baka yung durian kasi, alam naman natin, may likas na amoy yun eh. Yung mangosteen, parang naalala ko, wala namang malakas na amoy yun. Baka dahil doon, hindi na nila napansin. Pero Katrina, sa dami ng mga biktima, no? Sabihin na natin almost 2,000, ano kaya yun? Sa handling pa nga ba nagka-problema kaya? O sa manufacturing mismo, considering yung number ng victims? Ano ang sinasabi ng mga otoridad na tumitingin dito sa mga kasong ito ngayon? Katrina? Ma'am Jess, nakausap natin yung isa sa mga doktor nga, no, sa isa sa mga ospital kung saan isinugod itong mga biktima, at kanyang sinabi na tinest daw ng ospital nila itong mga samples at lumabas doon na positive daw sa Staphylococcus bacteria itong mga samples, at kanya ring inexplain sa atin na usually nagkakaroon ng Staphylococcus bacteria sa handling or mishandling nitong mga produkto, at minsan din pag expired na rin daw yung mga produkto, Ma'am Jess, lumalabas daw itong bacteria na ito, Ma'am Jess. Yung bang mga pack na iniimbestigahan nila, wala bang naka-indicate na expiration date kaya, Katrina? Yun nga, Ma'am Jess, ang kulang dahil yung mga pack na iniimbestigahan nila, wala dong nakalagay na mga expiration dates. At saka usually daw, Ma'am Jess, pag may mga pack na na approved naman daw, ay may mga expiration dates daw yung mga yan. Pero yung kinuha daw ng mga suspect na ito ay wala talagang nakalagay na expiration dates. Kaya clueless itong mga authority kung expired na ba itong mga produktong ito o hindi pa, Ma'am Jess. Kasi ang nakakapagtaka dyan, dito sa mga medyo identified itong mga lugar kung saan nagkaroon ng poisoning o ng contamination na nakain ng mga biktima, no? Ano kaya yun? Yun lang ba yung batch na yun kaya? Kasi, di ba sa airport, halimbawa, yung mga bilihan ng mga pasalubong, marami dyan mga binibentang mga candy yung kayang mga batches na yun, tinitignan na rin, ni-recall na ba? Ano kayang ginagawa ng mga otoridad tungkol doon, Katrina? Primarily, Ma'am Jess, ang nakikita nila dito ay yung batch lang na in-order nitong grupong ito ang nagkaroon ng problema. Kaya nga ang tinitignan nila, Ma'am Jess, ay yung repacking. Baka raw inirepack ito sa isang lugar na hindi malinis o kaya naman ay mainit masyado, kaya doon pumasok itong mga bakterya. So yun ngayon, doon sila ngayon tumututok, Ma'am Jess, sa investigasyon. Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.